So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or IFRO front and center natin to. Lahat, kinukuyog nyo buong Pilipinas na magkaroon ng impartial na impeachment. Pero ayon yung hindi kayo ang mag-preside. Ayaw nyo na ang numero ay 24. Binabago-bago nyo. Pinost ni Senator Win, tapos tinanggal. Tapos ngayon ay sinasabi ni Senator Win, hindi, talagang 1624. Tapos sinasabi ng ibang prosecutors, hindi. Supreme Court lang pwede magsabi. Whether yan ay congressmen and women prosecutors or yung private court. Ginugulo na po nila kasi kasunod yan Chacha. From the start po, di ba, sabi namin, eyes on the ball. Control, Chacha, pag whitewash, para nga ma-extend yung term. Sana mali ako. Sana mali. Pero sa ginagawa, tignan niyo po sa Senate, paulit-ulit siya, magtrabaho, walang drama. Pag upo pa lang nila, pinauwi. Nagbigay lang ako notice na Thursday may Blue Ribbon Committee hearing sa session hall, biglang may threat na daw. Pero hindi ma-confirm ng ibang security forces. Pero bukas sa session, pwede nang ulit gamitin at pwede tayong lahat. Pero today and yesterday, bawal na ang mga senador may bisita. So hindi ba lockdown din yon? Paulit-ulit sila, bantayan daw ako, baka daw padlocking ko yung Senado. Basically, pinadlock na nila eh. Di ba? Na sila na nagde-determine sinong pwedeng pumasok o hindi. Simpleng kapitan, simpleng konsehal. Anytime pwede ka pumasok ng barangay hall. Of course, hindi pwedeng armado, hindi pwedeng 500 kayo papasok dyan. May security protocol. Ang dami namang kagalang-galang and I respect the PNP, lalo NCRPO, SAF. Yung mga nasa labas ng Senado, I think is NCRPO and SPD. Wala namang gulo eh. Kung may nagrarally, peaceful naman sila doon. Kung may konting gulo, naayos. Pero bakit gano'n na ang Senado? Because they're sending the message, huwag kayong lumaban sa amin. Pag lumabang kayo, kaso, kulong, hopefully walang patayan. But allow me to say all of this because we never know what the future, I have faith. I'm walking by faith, not by sight. I do believe ang mga witnesses may ilalabas pa tong lahat. But we have to tell you, di ba? One, we have to be persistent. Number two, what we're fighting for is nothing less than the kind of government we want, the kind of Philippines we want, the environment that we want to have. Do you want a healthy environment where students can study, where Filipinos are healthy, when hindi na kailangan mag-abroad? Kaya po yan kung tanggalin natin yung massive corruption. Pero kung mangyayari po ngayon ay takot lang, so tinatakot lahat, okay? Pag lumabas yung masterminds, baka maging presidente si VP Sara, no? Nakailan laban na po tayo in the past, ang panakot parate sinong vice president. Or during martial law, tinanggal ang vice president. Pag tinanggal daw si FM senior, baka magkagulo. So, magulo na po. Magulo na, nagkakagulo na sa corruption. Hindi magulo sa kalye. Pero magulo ang sistema natin, kaya maraming kailangan umalis ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. Maraming nagugutom dahil magulo ang pagnanakaw sa ating bansa. Ang kailangan ayusin ay mawala ang pagnanakaw. Hindi yung ayusin yung pagnanakaw na yun ang ginagawa ngayon. So, nung sinabing magulo kasi sa pagnanakaw, ayusin pagnanakaw, ayusin natin tahimik, sino lang, tama lang, medium-size maleta lang. Hindi po. We have to change all of that and we have that opportunity. So, let me sum it up, no? The Blue Ribbon Committee, habang yan po ay legitimately under sa grupo, we will support Senator Dante Marcoleta. He is under much pressure. Baka nga kasuhan na daw, baka labasan na ng warrant of arrest. Hindi niya magamit yung session hall or and then yung coordination sa labas, napakahirap po. Witnesses, be strong, be steady in any way you can. Tell your story because you never know if you'll have the opportunity or not. Special session, we continue to discuss but obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila.
Eh, hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay.